Balik na po sa upuan, mga kapatid. Ano ngayon ang ating tanong, Sis Luz? Ang atin pong tanong, bakit maling tawaging leader, puno, pangunahin, etc. ang kapatid na Soriano at ang kapatid na Daniel? Huwag nyo na uli kaming tatawaging leader, puno, etc., etc. Lahat ng tawag para kay Kristo, huwag nyong gagamitin sa amin. Si Kristo lang ang karapat-dapat na matawag na pastor, obispo, saserdote, dakilang saserdote o tagapangasiwa. Alam mo kasi kapatid na Luz, nung panahon ni Kapatid na Perez, di ba, ang nakalagay sa circular, tagapangasiwang pangkalahatan. Opo. Ayun ang namana natin. Pag may circular tayo, lalagay kapatid na Daniel Rason, pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Kapatid na Eli Soriano, tagapangasiwang pangkalahatan. Alisin nyo na yan, mali yan. Ang tagapangasiwang pangkalahatan ay si Kristo, hindi si kapatid na Soriano. Mali. Ano po ang ilalagay ngayon? Saan? Doon sa circular. Lagay mo, aliping pangkalahatan. Yan po pala. Diba sabi ni Kristo, kung magawa nyo na lahat ng bagay na ito, sabihin pa ninyo, mga alipin kaming walang kabuluhan. Amen po. Ang sino mang ibig na dumakila, maging lingkod siya ng lahat. O di, lingkod ka ng lahat, alipin ka ng lahat. Diba? Opo. O, basahin mo rin 9:35. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Yung lingkod dyan, sa Greek, alipin ng lahat. Lingkod ka ng lahat, alipin ka ng lahat. Lingkod ka ng Diyos, alipin ka ng Diyos. Tama? Opo. Lingkod ka ng kapatiran, di alipin ka ng kapatiran. Kaya, aliping pangkalahatan. Mas magandang ano yun, kapatid na Luz? Opo. Yun ang ilalagay po. Isa sa tagapangasiwang pangkalahatan. O kaya, para hindi naman mas mapangit sa tingin ng iba kasi yung word sa iba, masama ang ano nila. Sabi mo, lingkod ng kalahatan. O, pangkalahatan. Yun ang sabi sa Biblia. Maging lingkod ng lahat. Pag nagawa ninyo ang mga bagay na ito, sabihin nyo pa kami, mga aliping walang kabuluhan. Ayun. Kaya pwede mong gamitin, aliping walang kabuluhan, ang inyong alipin kay Kristo. O yun na lang ang lagay nyo, kapatid na Eli Soriano. Ang inyong mga alipin kay Kristo, kapatid na Eli Soriano, kapatid na Daniel Rason. Yun ang lagay nyo. Naintindihan mo na, Sis Luz? Opo, wala na pong ilalagay, basta yun na lang. Ang inyong mga alipin kay Kristo Jesus, kapatid na Eli Soriano at kapatid na Daniel Razon. Yun lang po ang Huwag mo ilalagay. na lalagyan ng pangalawang tagapangasiwa o tagapangasiwang pangkalahatan. Alisin nyo yan sa lahat ng sirkular. Opo. Susa? Opo, yung KNP raw po. Ha? Yung KNP. Oo, katulong ng pangangasiwa, okay yun. Dahil katulong tayo lahat ng Panginoon sa Kristo. Di ba tagatulong tayo? Ayan. Ayun daw pong TP, tagapangasiwang pampook. Toilet paper daw yun, sabi nung tiniwalag natin. Aliping pampook. Aliping pampook. AP na. Sa English tama eh. Sa English tama eh. District servant eh. Opo. Di ba yung servant eh, Di ba yung Alipin. servant eh, alipin? Opo. Okay, balik tayo sa tanong. Tanong mo, Sis Liz. Ang tanong po natin, bakit maling tawaging leader, puno, pangunahin, etc. ang kapatid na Soriano at ang kapatid na Daniel?
Bakit mali yun? Pakinggan nyo mga kapatid sa 23:8 hanggang 12 ng Mateo. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kita mo, may rekomendasyon si Kristong itawag eh. Opo. Bawal patawag na rabi, yung mga apostol. Pero anong tawag? Kayong lahat magkakapatid. E di, ang tawag ay kapatid. Opo. Ako, wag mo akong tatawaging ingkong, ha? Ang may karapatan lang nun, yung apo ko. Opo. Babago kasi yung nasa Biblia eh. Huwag niyo akong tawaging ingkong, lalo na matanda pa kayo sa akin, tawagin niyo akong ingkong. Mali yun. Yung ingkong, lolo yun sa Kapampangan. Ingkong, lolo sa Kapampangan. Eh kung mo si Biner, Kapampangan talaga siya, kaya tawag niya sa akin ingkong. Siya unang tumawag sa akin ingkong eh. Sumunod sila Bernie, no? Abay, lahat ng kapatid ngayon eh, pati matanda pa sa akin, ingkong daw ako. Eh, paano mang-ingkong? Ang tawag, kayong lahat magkakapatid. Kaya alimbawa, ang inyong mga alipin kay Kristo sa ilalim, kapatid na Eli Sorian. Tama na yun eh. Yun ang rekomendado ni Kristo eh, di ba? Opo. O kaya kung gusto nyo ilagay sa dokumento, overall servant. Aliping pangkalahatan o tagapaglingkod na kalahatan. No? Hindi tagapangasiwa. Si Kristo kasi yun eh. Sis Luz? Opo. Aliwanag ba yun sa'yo, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli. Opo. Uli, nakita mo yung sinabi ng kapatid na Daniel. Minsan nagmamadali siya dun sa pulpito dahil iniiwasan niya yung introduction mo na exaggerated. Napapansin ko nga po, kapatid na Eli, ilang beses na po yan. Manhid ka lang kasi. Ayon. Ngayon, tuloy mo yung Sistros, 23:8, tutuloy mo. Titin mo uli. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwidbagay siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwidbagay ang Kristo. Datapwat, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Pagpapakataas pala yung patawag kang Rabi. Pagpapakataas pala yung patawag kang Panginoon. Pagpapakataas pala, patawag ka dun sa mga titulong hindi para sa'yo, kundi para kay Kristo. Di ba ganon, Sis Luz? Opo, ganun nga po. Ang sabi dun sa 11, ang pinakadakila sa inyo, magiging lingkod ninyo. Kaya mas maganda yung title na ibigay nyo sa amin, overall servant o servant of all. Diba? Opo, Lingkod ng lahat. ng kalahatan. Lingkod ng lahat. No? Yan ang pupwede sa atin, kapatid na Luz. At kung halimbawa, tinatawag nyo man kaming kapatid, meron kasing mas dakila doon Sis Luz Ano po? 8:29 ng Roma. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Magkakapatid man tayo, may mas dakila pa rin sa atin. Sino yon? Yung sa kanya naroon ang karapatan ng pagkapanganay. Nakita mo, Sis Luz? Amen po. Si Kristo po yun.
kapatid naming panganay, sa iglesia ng Diyos na banal. O, tamo? Siya ang ating kapatid na panganay, Sis Luz. Kaya sa magkakapatid, kailangan pa nating irespeto ang panganay. Nasa kanya ang karapatan ng pagkapanganay ang ating Panginoong Kristo. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya magkakapatid man tayo, meron pa ring mas mataas sa kapatiran, ang Panginoong Kristo bilang panganay. Amen po. Kaya mali na tawagin kaming nangunguna, leader, puno. Nangunguna ika sa amin, si kapatid na Soriano. Sa gawain ng Diyos, ang nangunguna ang kapatid na Soriano. Mali, Sis Luz. Mali po pala. Dahil Basahin mo yung 12:6 ng unang Korinto. At may iba't ibang paggawa. Datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Sino ngayon ang nangunguna sa paggawa, sa gawain? Ang Diyos po. Para sabihin mo ngayon, ang nangunguna sa amin sa gawain ay ang kapatid na Soriano, mali. Mali nga po. Kaya nga tayo tama dahil dyan eh. Paano po yun? Kaya nga tama ang iglesyang ito dahil yung mali natin, alam natin. Amen po. Opo. Nakuha mo yung logic, no? Si Brad Mel? Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli. Talagang tayo po ang tama, tayo ang talagang sa Diyos. Kasi kung mayroon man po tayong mali, ayan, ang Diyos din po ang nagpapaunawa po sa inyo para matama yung mali po natin, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Kaya tayong lahat may tama. Amen po. May tama ikaw, may tama si Brad Danny, may tama lahat. O ikaw, ano masasabi mo sa tama mo, Brad Danny? Brad Danny. Wala po dito sa stage eh. Kala ko Si andyan. Brad Roland po Yan kasing, ang alam mo, yan kasing iyong yan kasing iyong cameraman, Brad Mel, talagang hindi natututo yan sa kayang mga direktor mo dyan. Nabi ko na, papakita sa akin yung kung sino andyan eh. Ikaw, Brad Roland, may tama ka ba? Hindi yung tama ng marijuana. Sige, pakinggan ko. Opo, kapatid na Eli, napakagandang tama po nito. Kasi po, kung ang pagtatama po ay galing sa Diyos, talagang wala pong makapagpapamali po doon sa itinama po ng Diyos mula po sa kamalian. Dahil, tayo po talaga yung tinuturuan ng Diyos, lumalabas po dito sa inyo pong pangangaral. Ang mahirap po ang nagtama po sa atin yung ibang relihiyon. Pero mula po nung kami po'y maanib dito, lahat po ng mga yung naintindihan po namin na itinuturo nyo po, pinangaral nyo, bagamat sa panahon po ni kapatid na Perez ay naipangaral po niya, yung pong pagtutuwid na yon ng Diyos sa marami pong mga gawain sa panahon pa ni kapatid na Perez, ako po naniniwala, kapatid na Eli, bigay po sa inyo yun ng Diyos para po ituro sa amin, para po makaganap po kami ng tama. At magawa po namin yung kasakdalan po na hinihingi po ng Diyos po sa atin. Dahil po dito, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos sa pagtutuwid niyang palagi sa mga aral po na hindi man natin naunawaan sa maraming panahon, pero hindi niya po pinabayaan na ito po ay hindi maituro po sa inyo, kapatid na Eli. Salamat po dito sa napakagandang tama po na inyo pong itinuro. Brad, anong tama mo?
Kapatid Nelly, napakalaki po ang kapalaran nitong naging tama ako. Noong araw po kasi mali. Pero ngayon po, awa po ng Diyos. Sa magitan po ng aliping walang kabuluhan na kinakasangkapan po sa kapatiran. Ngayon po yung napakalaking mali noon, ngayon po napakalaking kapalaran tama ang nasa amin po. Salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Sino pa? Na Dani po, nandito po kapatid na Eli. Kapatid na Dani po. Happy po, salamat po kapatid na Eli. Masasabi ko po dito sa paksa, bagaman kanina po nung nagpapasimula ang kapatid na Daniel, pinoproblema ko na ano nga ang itatawag. Ito po kasi ganitong tema, para pong ito kasi ang ini-interest po ng maraming mga makakaral na sila yung kilalanin, sila yung parang mataas. Pero sa atin po, kitang-kita na may Diyos na nagtutuwid at nagpapaunawa po sa inyo. At naniniwala po kami ng buong puso na ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagtuturo rito sa inyo dahil matagal pong panahon hindi po ito natin naiintindihan Pero kung tutuusin po, kontento na po kami dun sa titulo na yun Pero ngayon po, kitang-kita po namin na ang tama, yung sinasabi nyo ngayon, hindi matututulan po yun, kapatid na Eli. Napakaraming talatang binasa ang kapatid na Daniel Kangina na ang Panginoong Hesukristo ang talagang Pangulo, siya ang presidente, siya ang saserdote, at siya po ang dapat talagang panggalingan ng lahat ng katwirang itinuturo po naman ninyo sa amin. Kaya lang bilang tao nga po, talagang nandun yung respeto, nandun yung aming pagpapahalaga sa inyo, na kung titignan po namin, karapat-dapat naman talaga sa inyo yun. Kaya lang po, siyempre, sabi ng Panginoong Jesucristo sa inyo, yun po ang mas tama, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ang rekomendado ni Kristo, sabihin ninyong mga alipin kaming walang kabuluhan. Yun ang rekomendasyon niya Pagka gumamit tayo ng iba kaysa doon, lalabas, hindi tayo sang-ayon kay Kristo na ating Panginoon. Yun lang tawagin kaming taga-akay. Tutulan loob ko pag nananalangin, anuhin mo po, tulungan mo po aming mga taga-akay. Kasi si Kristo ang pastor siya taga-akay. Ba't idadalangin mo sa Diyos na tulungan si Kristo? Di ba gano'n, lalabas, Dani? Opo nga po, kapatid na Eli. Opo. Hindi po dapat sa siya idalangin, kundi siya ang dapat dalanginan po Kaya dapat, wag nyo na kaming tatawagin kahit na taga-akay, hindi. Kahit mangangaral, wag nyo na kaming tawagin. Si Kristo ang mangangaral natin Amen Tawagin po. nyo na lang kami ang mga aliping, ang iyong mga aliping na kasangkapan sa amin. Pag pinananalangin mo kami, ang iyo pong mga aliping kasangkapan sa amin. Yun. Alam na ng kapatiran nyo, alam na rin ng Diyos yun, na kami yung mga aliping kasangkapan. Kasi, gaya nga nung sinasabi sa Mateo, sa Corinthos Islus, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Di isa ang paggawa, ang karangalan sa paggawa, tinan nyo nga, gawa ko ba itong makarating tayo rito, Sis Luz? Kung ako hindi ko gagawin yun Ayoko nga sumakay sa eroplano Paano gawa ko ito? Yun nga po, talagang gawa po talaga ng Diyos yan. Lahat ng nangyari po sa atin sa kapatiran, gawa talaga ng Diyos kasi nakaplano na nga po. At yun ang karangalan natin. Amen. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi sa lahat ng tao'y gumagawa ang Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Kung nagamit tayo ng Diyos na kasangkapan,
sapat ng karangalan para matawag tayong alipin ng Diyos. Napakasapat na karangalan na noon dahil hindi lahat ng tao'y alipin ng Diyos at hindi lahat ng tao'y ginagamit ng Diyos. Tama? Amen. Amen po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Kasi napakaganda nung diwa na yun, sinabi ni kapatid na Daniel kanina, bumabautismo si Kristo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi si Jesus ang bumabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, yung binabautismo ng mga alagad, si Kristo nagbautismo ron sa kredito. Tama, Sis Luz? Tama po. At yon ang ating karangalan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Yung binotismohan ni Brada to, binotismohan pala ni Kristo. Hindi mo ba karangalan yun? Dahil hindi lahat ng mga ngaral sinasamahan ni Kristo. Amen. Amen po. Kain muli, 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Katapusan na ba, Sis Luz? Hindi pa po. Kung hindi pa katapusan, sumasa atin pa ba ang Panginoong Yesus sa iglesia? Sumasa atin po. O kung sumasa atin siya, pag gumagawa ka ng alagad at nagbabautismo ka, ang gumagawa ng alagad at nagbabautismo ay si Kristo. Sapagkat hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O edi wala kang magagawang alagad kung hiwalay siya sa'yo. Kaya nga niya sinabi, ako'y sumasa inyong palagi, siya ang gagawa, kakasangkapanin ka lang niya. Naintindihan mo, Sis Luz? Amen po. Totoo po yun. Kristo ang gumagawa, ang Diyos ang gumagawa, ang Kristo ang gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, pag sinabi nating gawa natin ito, o gawa ko ito, o gawa ninyo, mali tayo ron. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Tinan nyo nga, ang laki-laki ng Katoliko. Merong ganyang effort ang Katoliko para ipalaganap ang aral ng Diyos sa tao. Wala po. Wala pong ganyan. After 2,000 years ng Katoliko sa mundo, ang mga miyembro ng Katoliko, yung alam ng KNC rito, hindi alam ng mga presidenting Katoliko. Amen. Totoo po yun. Wala silang alam talaga. Hindi naman sa panghahamak. Kahit senador na matalino sa mga Katoliko, yung alam ng mga manggagawang hindi nag-aral dito, hindi alam ng senador na Katoliko pagdating sa salita ng Diyos. Amen. Di ba? Totoo po yan. Ano ibig sabihin? Hindi tayo ang gumagawa, mga kapatid. Ang Diyos ang gumagawa. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabi, ako gumawa, hindi ko nga matatanggap ako gumawa, hindi ko nga gagawin yun kung ako lang mag-isa. Ayoko nga sumakay sa aeroplano, buti ko makarating ako sa Singapore. Kahit sa Indonesia, di ako makakarating. Kahit sa Malaysia, di ako makakarating kung ako lang mag-isa. Aba, nung gumawa ang Diyos, nakarating ako ng Singapore, Malaysia, Indonesia, nakarating ako sa London, nakarating ako sa ano ba yun? Yung pinagpupunta, pati sa Pompey, nakarating ako Sa Roma, nakarating ako. Nakarating ako sa Middle East, nakapag-Bible exposition. At nakarating ako sa South America, sa Uruguay, nakarating ako sa Brazil. Bakit ako nakarating? Nakasakay ako sa aeroplano. Hindi ako may gawa noon dahil kung ako gagawa, hindi ako sasakay sa aeroplano. Sis, talagang ayoko sumakay sa aeroplano. Lalo na sa Malaysian Airlines. Totoo po yan. Talagang kung tayo lang po talaga, naku, hindi nga po natin magagawa yon. Merong isang kapangyarihan sa likod ng mga bagay na itong hindi natin nakikita na
nagdidirect ng gawain ng iglesia, ang ating tagapangasiwang pangkalahatan, ang takilang saserdote, ang Panginoong Hesukristo, Amen. at ang kanyang Ama na sumakanila nawa ang kapurihan at karangalang walang hanggan magpakailanman. Amen. Yan ang ating paksa, mga kapatid. Sa ninyo ang mensahe ng Panginoon.